recognize Senator Pangilinan. Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated. Tangina naman, iyak na naman si Loren. Ano ba yan, Loren? Ba't iyak ka? Aray ko. King ina naman, oh. Ano ba to? Iyakan pa tayo dito? Iyak na naman si Loren. Aray ko. Aray ko. And I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Umiyak na naman si Loren, Solar Lady. Aray ko. Thank you, Madam President. So I just wanted to be clear on record because I recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that, and I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. President, Thank you. Madam President, with due respect, Mr. President, I was I'm not yielding- referring to the Madam presiding President, officer. Yeah, I'm yielding the floor to Senator Pangilinan. Yes, thank you, you. Senator Lacson. We recognize Senator Francis Pangilinan. Yes, Mr. President, and allow me to clarify, Madam President. I was not referring to the presiding officer in terms of the curtailing of my right to speak and to raise questions, Mr. President, because it was the Senate President who was moving to divide the House, Mr. President, without sufficient debates. Mr. President, this is the first time I'm going to experience this in a long time wherein debates are now being curtailed. Tama. Because there's a Since you're motion not to being divide the House. curtailed, we would like to hear your objection to the motion. Thank you. Mr. President, there are a lot of questions that have to be raised as to why this amendment... Tama naman yung sinabi ni parang Kiko eh. Di ba? O Robin, ngayon ka tumayo. O, tumayo ka Robin. Ano? Banata ba? I move. Aray ko. Ano? Aray ko. Ba't di ka tumayo, Robin? Banata mo na. Mr. President, I move. Aray ko. Oh, ba't di ka tumayo? Mag-move ka. Aray ko. The rules is being undertaken at this time. President provides, Mr. President, that when we amend our rules, we do so by way of resolution. We do not have that resolution now. In fact, Mr. President, a total 48 amendments of our rules all went through resolutions. This is the first time after 48 amendments, Mr. President, that we do not have a resolution so Tama. that we can Point vote of order, Madam Chair. and amend the rules. Oh, properly, Mr. President. tignan mo, 48 amendments ha. May resolution. Ibig sabihin, tinalakay po sa komite. Ngayon lang po, diretsang pagdidesisyonan agad-agad ang video conference. Taranta. Aray ko. Di ba? Di ba? Yun naman po eh. Tsaka tayo, dapat nagla-like tayo, hindi yung nakatulala ka lang dyan. Ayan, dapat ang amyendahan eh, sa YouTube. Amyendahan po sa YouTube. Tanggalin na yung like, wala rin silbi. Diba? Tanggalin na yan, YouTube. Tanggalin nyo na yan, like. Walang kwenta eh. Wala. Ang laki na dyan, oh. Nakalagay, pinggirin ang like. Wala rin, hindi rin nagla-like. Wala rin silbi yan, like. Pusang inan yan eh. Wala rin kwenta yan, like, oh. Kita mo, gumagalaw naman pala. Gumagalaw pala eh. Kala ko walang silbi. Gumagalaw rin pala. Hayop na yan, oh. Aray ko. Point of order takes Yes, precedence. Senate President. Point of order. Yes. Oh, yan. Nakikita mo, may bulldog na naman. I hope we learned our lesson. Senator Pangilinan already apologized to Senator Padilla, then now you're shouting at us. No, Oh. No, the record will show. Nakatape naman eh. Ang taas-taas ng boses nyo eh. Di ba? You were shouting at kaya nga hindi magkarinigan. Now, what's my point of order? We Kita are mo, talagang pinagtatanggol ni Cayetano kasi siya po makikinabang eh. Talagang kailangan niya malusot tong video conference para pag nakulong si Jinggoy, Cheese Joel, siya pa rin ang Senate President. Tangina mo. King ina mo, nakakahiya ka. Sa lahat ng politiko, nakakahiya ka, putang ina mo. Ewan ko kung anong Diyos ka, hayop ka, anong ginudiyos mo, demonyo yata, hayop na to. Aray ko. not discussing the merits yet of the amendment
no one's curtailing your rights because wala pa tayo dun eh. Ang pinagbobotohan natin ngayon, kung pwedeng i-take up sa floor o hindi. Yun ang itinatake up natin. And the arguments have already been laid out. And Senator Pangilinan and I were together in 20... Oh, ayan na naman. Dali mo na naman kami sa alapaap. Si Enrile, si Enrile, nire-respeto ko yan, Uncle Enrile. Magkasama kami yan, pusang ina mo. Dinadala na naman tayo sa alapaap eh. Kasama ko yan, si Andres Bonifacio, nagkape kami yan sa tindahan nila Melchora del Pilar. Aray ko. King inan to. Si Jose Rizal, kapensin ko yan doon sa Spain. King inan to. Dadali na naman tayo sa alapaap. Napapansin nyo na yon? Napapansin niyo? Lagi siyang may ganun, may alaala, may throwback. Si Mr. Pangilinan, nung nakasama ko to nung Diba? Kaya pinahiyaya nung anak na Enrile. Sabi niyo, sa basbas ni na Enrile, ako dito. Hininan to. Aray ko. May bago na naman. Si Pangilinan na naman ang isasample niya, oh. laid out. And Senator Pangilinan and I were together Ayan na naman. in 2009. Ayan na naman. Puta, dadali na naman tayo. Magkasama kami ni Pangilinan 2009. Hinimas namin ang betlog ng isang isa. Aray ko. Hinugasan niya ang kanang betlog ko. Hinugasan ko naman ang kaniwang betlog niya. Talaga. Xi Jinping。 Oh, lupit, no? Ang lupit sa throwback, no? Mapapaano ka? Wow! Oh, teko, magkaibigan pala tayo noon. Mapapaganon ka na lang, eh. Where we had debates here where Senator Enrile did not even allow amendments. Oh, Queenie, Mr. Throwback. Pati And then- yung buhok. Throwback. We voted. It depends on every issue, Madam Chair. There's no specific rule of the amount of time. I was asking the gentleman about certain issues in one resolution. He refused nga for further interpellation and said it's time to vote. They were the majority. So, Madam Chair, we're here. We're willing. Senator Marcoleta is ready to take questions. Ang pinagbobotohan lang po natin ngayon, simple lang. Whether or not we can take, whether or not the proposal to amend the rules is in order. Yung pa lang ho. Yung specific amendment, sino magbe-benefit, paano magbe-benefit, etc. We support the right of Senator Pangilinan to ask questions, pero wala pa tayo dun eh. So, again, may I raise the previous question, Madam Chair, the point of order, the parliamentary reason. Go ahead. Given the right to Madam speak, I am the President, movant kanina pa po here. ako nakatayo dito at I need to nagtataas ng speak kamay. because I am the movant. Senator Madam Dante President. Marcoleta. Thank you, Madam And then we President. hear Senator Risa Ontiveros. Thank you, Madam and then President. Senator Problema Erwin natin, Tulfo. Madam President. Yes. The Senate President invoked Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin to. Ito na naman yung walang alam, bida-bida. Alam mo, nagsenador to para manggulo eh. Kasi yung mukha niya, panggulo eh. Aray ko. Aray ko. Ito na naman yung bida-bida. Talagang attack dog eh. Aray ko. No? Talagang dapat talaga aso talaga to eh. Attack dog nga eh. President, napakasimple lang. Ito pong Section 136, Paragraph 2, is a special provision in precisely amending our rules. Yung Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that we will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong special provision. Ang tanong nga, bulldog. Ang tanong nga, asong tanga. Aray ko. Ang tanong, Ang tanong, ano yung kailangan pag-awayan? Video conference para kay Bato? Yun ang tanong eh. Anong pakinabang niyan sa taong bayan? Naglilingkod kayo sa taong bayan ha, inuulit ko, senador kayo. Naglilingkod kayo sa kataong bayan. Ang pinipilit nyo, video conference ni Bato. Anong direktang epekto niyan sa taong bayan? Sige, sagot. Hindi yung porkit mukha tayong aso, attack dog. Aray ko. Diba?
Di ba? Ang yabang talaga eh. Porket hindi nagje-gel. Di ba? Yan ang mahirap eh. Pag nakakaangat ka sa buhay, hindi ka na gumagamit ng gel, mighty ban ka na, mayabang na ba? Aray ko. Aray ko. Di ba? Hindi porket na nagje-gel ka lang dati, ngayon pa mighty ban ka na. Aray ko. Takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take 1 day because this is not a new motion. Kung mapapansin nyo, nire-iterate ko lang po ito eh. It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than 1 day. So who is talking about 1 day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simple-simple lamang po ito eh. Simple-simple rin naman eh, kundi ba naman piluka yung buhok mo eh. Napakasimple rin po. Ha? Napakasimple rin po, tanong ng taong bayan. Ano po direkto ang epekto niyan sa amin? Yan lang naman po ang taong namin. Ano po ba ang epekto niyan sa amin video conference ni Bato? Yun naman eh. Pinapasweldo namin kayo para pagtalakayin niyo yung video conference ni Bato? Aray ko. Napakasimple lang naman eh. Bukod sa mukha tayong asong gala eh. Anong pakinabang namin sa video conference ni Bato? Napakasimple rin po ng tanong namin. Bakit nyo kailangan ipilit yung video conference ni Bato? Aray ko. Basic. Diretso. Madam President. Thank you, Senator Marcoleta. We recognize Senator Risa Ontiveros. Salamat, Madam President. Meron din po akong substantive na interpellation sa motion ngayong araw na nire-raise o itatalakayin ni Senator Marcoleta yung text na pinamudmod ni Senate President sa atin ngayong hapon. Pero una, gusto ko pong segundahan yung sinabi ni Senator Pangilinan. Bagong motion ito, Madam President. Bakit po? Sa ilalim ng Section 24, ni-refer yung unang mosyong binanggit ni Senator Marcoleta noon sa Committee on Rules. Ngayon kung sasabihin na ibinalik yung mosyong iyon, yung unang mosyon ni Senator Marcoleta sa plenary, sino ang gumawa nun? Dapat ang Committee on Rules. Tama. Naiisip na po ang prosesong iyon alinsunod sa Section 24. Totoo yun, Committee on Rules ang magtatalakay niyan. Ngayon, minanipulan ni Joel Islord dahil makukulong na siya. Minanipulan ni Joel Islord kasi po makukulong na siya next week. Binalik niya sa plenaryo para dire-diretso agad pagbotohan at 12 sila. Aray ko. Hindi pa nga po nako-constitute ang Committee on Rules. Wala pa nga pong minority contingent sa Committee on Rules. So wala pang body na pwedeng ibalik yung unang motion ni Senator Marcoleta sa plenary. Kaya ako sinusugundahan ang sinabi ni Senator Pangilinan. Ito pong motion na gustong talakayin ni Senator Marcoleta at pinamudmod ni Senate President sa atin, bagong motion po siya. Kung kaya't nag-a-apply po ang Rule Section 136 na kailangan bigyan ng isang araw pa pagkatapos ito i-move para talakayin. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, Putang ina, ang yabang legal background. Hayop! Pinahiya si Risa, wala daw legal background. Ikaw nga, alam mo yung legal background eh. May legal background ka eh. Saan mo nakuha yung motion to dismiss? Aray ko. Sige nga. Kahit ganyan si Risa, palaban ikaw, paulul. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Ayabang! Ikaw nga, isang damakbak na yung mukha mo ng legal background eh. Inimbento mo motion to dismiss sa impeachment, wala naman sa Senate rules. Aray ko. Hindi sukatan ng legal background yan. Ang sukatan dyan kung paano mo minamahal yung taong bayan. Minamahal mo yung bansa mo, ikaw nga mahal mo, China eh. Aray ko. Aray ko. Puta, yabang, kala mo naman na. Anong legal background ng motion to dismiss mo? Aray ko. Anong legal background? Aray ko. Aray ko. Mamaya mapapahiya na naman to ni Tito Soto, tignan nyo. Nakadalawang 2 points na to kay Tito Sen eh.
Hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito. Madam Sino po President, magsasabi Madam na bagong President, motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi, sinasabi Madam ko lang, President, kanina po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Sasabihin yung 136. kasama niya Pwede po ay ba? walang Session is kinalaman, suspended. walang alam sa batas. Oh, putek. Oh, ano? Ano? Pumunta ka lang dyan para manggulo eh. Parang isang asong ulol na pinakawalan sa kanto. Oh. I see the point of senators, and as I mentioned kanina na, wag na tayong gumamit ng brasuhan, etc. And I see the point of Senator Risa, but I'm also listening to Senator Marcoleta. It's a, kumbaga sa libro, Tangina mo, dahil kasi sa'yo nagkakagulo Senado, putang ina mo, umalis ka na kasi. Dahil sa'yo eh. Alam nyo mga kababayan ha, tayo po kasi may tinatawag tayo na marunong kang makiramdam. Di ba? Mga kababayan, meron po tayo kasing marunong kang makiramdam. Halimbawa sa relasyon mo. Alam mo nang tinatanga ka na, alam mo namang ginagago ka na, marunong ka nang makiramdam. Alam mo nang ayaw na sa'yo, alam mo nang hindi na natutuwa sa'yo yung mga taong nakapalibot sa'yo, marunong kang makiramdam. Ito matindi po kapal ng mukha nito. Matindi ang kapal ng mukha nito. Sinusuka na siya ng buong Pilipinas. Pinipilit niya pa rin. Aray ko. Sinusuko na siya eh. Pinipilit niya pa rin. Aray ko. iba yung love language, but I don't think they're meant to be any offense. Having said that, we're only discussing whether we will take up the amendment or not. And we have exhausted already all the arguments. This is a simple motion, so I move that we divide the House. May I reiterate my motion. Hindi nga pwedeng i-divide, wala ngang committee. Putangin ng to, ang kulit neto. Nakaka-high blood na to, sakit na naman ang leg ko, men. Aray ko. Ang yabang pong i-divide yung House at magbotohan kasi 12 sila, 11 lang yung minorya. Otomatiko, ginagawa tayong tanga, otomatiko, panalo sila. Eh, ba't mo i-divide? Hindi pa nga dumaan ng komite. Kami na hindi namin naiintindihan ng mga leche na mga ginagawa nyo. Ang dali intindihin eh. Aray ko. Napakadaling intindihin. Bago ka magbotohan sa plenaryo, pupunta muna sa komite. Aray ko. Kawe. we can go into the merits and they can try to convince us whether or not we agree. So the motion is to take up the amendment to our rules. Yan mo, pinipilit po ni Cayetano, ang walang kwentang amendment, i-video conference ni Bato. Palakpakan naman natin ang mayorya, busy-busy sila sa mga kriminal at mga plunderer. Ganid sa kapangyarihan. Aray ko. As proposed by Senator Marcoleta, the objection is that it is not in order because we did not follow our own rules. Madam Chair, Madam President, Ana. Before that, Madam President, yes, we recognize Senator Erwin Tulfo. Madam President, my question is, why is the majority Eto na ang dagger. in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in... Mamaya na natin yan si dito muna tayo. May magandang angulo kasi diyan kay Erwin Tulfo. Mamaya na yan mamaya na yan. Mamaya na natin talakayan kay Erwin Tulfo. Ayan, dito muna tayo. Dali, bakit? After May 11, Oh, eto na po. Eto maganda po Eto, pakinggan nyo. Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. Yan ang veterans move na naman po. Oh, nung nakaraan po sa impeachment, walang motion to dismiss. Sinabi ni Tito Sen motion to archive. Ngayon, wala silang palag. Motion to adjourn. Aray ko. Iyakan sila dito, tinapos si Tito Sen. Isang salita lang tinapos. Oh, eto na.
Oh, kita mo? Kita mo, taranta sila, oh. Oh, hihirit pa yan. Oh, si Loren. Madam President. So I only see the minority leader representing the minority. The others had left. Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out and left the minority leader instead of discussing the rule. We are not even... Wala kang pakialam, gusto nila mag-walk out. Wala kang pakialam. Aray ko. Gusto nila yun eh. Gusto nila yun. Discussing the rule yet. And then, ganun na yung allegation nila. And no one from the minority stood up to say that out of order si Senator Erwin Tulfo. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. before that, Oh, hihirit ang aso, hihirit ang aso. Hihirit ang aso. Kung gaano ka bobo, tingnan nyo si Marcoleta, ha, kung gaano po ka bobo. Aray ko. Akala mo 30 years na siya sa Senado. Tingnan nyo po kung gaano ka bobo, ha. Akala mo 30 years na. Tingnan mo, pakinggan nyo. Madam President, motion to adjourn is not debatable. Oh, Akala ko ba magaling oh, motion to adjourn. Hindi debatable yan. Oh, ano pa sasabihin ni Tito Sen? rules. We're not debating. It's not We're not debatable. debating. Motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules? We're not Oh, debating. akala ko ba magaling ka sa rules? Oh, warp, warp! Barado, boy! Hindi ka ubra, boy! Kay Marcoleta, hindi ka ubra. Marami ka pang kakaining dog food. Aray ko. Ha? Marami ka pang kakaining dog food. Aray ko. Oh, It's not We're not debatable. debating Madam minority President, rule. move to adjourn. We're I'm not not debating, debating, and Madam we Chair. will indeed adjourn. parliamentary inquiry. tignan mo, oh. Senator Marcoleta. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? We had a quorum, yes. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walk out ang minority, nawawala po yung quorum? Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Ah, tignan mo, nagmamagaling. Nagmamagaling. Yan mahirap sa aso, eh. Alam nyo, ayan po mahirap sa aso. Yan mahirap minsan sa aso. Ang aso, very friendly yan. Pero ito, hindi po friendly to. Unfriend to, unfriend. Aray ko. Di ba? Kung baga sa aso to, unfriend to. Aray ko. Di ba? Yung minsan po kasi ang aso nauulol. At ito na nga po yun. Yun lang mahirap sa aso. Minsan kasi ang aso, pag gutom na gutom sa atensyon, pag gutom na gutom, sikmura niya at saka sa atensyon niya, nauulol. Ito na po yun. Pakinggan nyo. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Oh. Kahit naka-present lahat o kulang kanina o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon a quorum situation, call, Madam President, when motion they motion to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Ah. As reiterated by the Senate President and as conveyed by Ah. the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. Oh, sa pool! Aray! Hindi ka na ba yan ni Loren? Ang kawawang aso. Tumahol-tahol siya. Tumahol, wala namang kwenta. Ang kawawang aso. Tumahol-tahol pa siya. Tumahol-tahol, walang kwenta. Ayun, nauulol na pala. Aray ko. Tignan mo, hindi mismo kinampihan ni Loren. Bakit? Kasi nga, nagbibida-bida, nagtatali-talinuan. Motion to adjourn ay mas makapangyarihan. Adjourn yun eh. Aray ko. Ah. May nag-motion to adjourn na itutuloy mo? Aray ko. Aray ko. Bobo! Ah. 5 p.m. Monday. And we will adjourn session Oh. until 5 p.m. on Monday. Monday, June 1st, 2026. June 2nd? Oh. June 1. The birthday of Senator Lacson. Oh. We'll have cooler heads. Oh, sa pool! Sa pool! Oh, sa pool ang aso, hindi makapalag, boy! Yan po ang sinasabi natin. Di ba? Huwag mong i-outshine ng mga veterano. Huwag mong gugulangan ang mas magulang sa'yo. Di ba?
Ugaling aso po talaga. Uwaw na uwaw sa atensyon, uwaw na uwaw. At pagka-uwaw niya, nauulol, asong ulol. Aray ko. Guo家出席习近平。 Ito po ang magandang anggulo. Ito po ang magandang anggulo kay Erwin Tulfo. Pakinggan nyo po ha, kay Erwin Tulfo. Ito na po. Have this inserted in Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng the Ombudsman na may lalabas na po ang warrant. Jinggoy! Tiklop si Jinggoy! Ano? Nawala tapang ni Jinggoy kay Erwin, no? Aray ko. Sabi ko sa inyo eh. Putek. Sabi ko sa inyo, hindi mo kakayanin yan, boy. Jinggoy. Ano, sinabihan ka. Titri yan, boy. Aray ko. Aray ko. Ayan na, pakinggan natin. Isa pa. Have this inserted in Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng the Ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, Ah. the gentleman is out of order because his question sa Putik yun, pino-comfort pa ni Robin yung plunderer. Yun naman talaga eh. Yun. Yun po yun ang pinag-uusapan nila para kay Bato, para kay Jinggoy, kay Joel. Para makaboto sila at hindi maalis si Cayetano, hindi ganon. Ang batas po hindi ganon. Ang batas po hindi ginagawa yan para makinabang lang ang iilan, pusang inan nyo. Aray ko. Hindi po ginagawa yung amyenda para makinabang lang ang ibang senador. Ginagawa po ang amyenda para makinabang po ang taong bayan. Hindi, arap-arapan na po ito. Inamyendahan po nila para makinabang po ang mga magnanakaw at kriminal na senador. Aray ko. Para makapag-video conference sila at maging safe pa rin si Cayetano sa kanyang Senate presidency. Hindi po ganun ang amyenda ng Senado. Kailangan po nakikinabang palagi, magbebenepisyo ang nakakarami, ang taong bayan. Inang-ina. Ang amyendahan nyo, kunin ang sweldo ni Bato na 300,000 above monthly. Ibigay natin sa mga eskwelahan, ibigay sa mga ospital, ibigay sa nangangailangan. Pusang ina, yan ang inuna nyo. Ha? Seryoso kayo? Video conference ang inuna nyo kaysa sa sweldo ni Bato na iniipon niya lang habang nagtatago at wanted. Tangina. Ang Senado natin para sa mga senador lang? Ganun po ba gusto nilang palabasin? Ang Senado natin ay para sa mga senador lang. Lahat ng ginagawa nila ay para sa mga senador lang. Hindi po ganun. Ang Senado po ay para sa Pilipino. Putanginan yan, para sa Duterte at ibang senador lang ang Senado? Aray ko. Diba? Hindi mo man lang, ano man naman yung pakonsuelo na amyendahan nyo, yung sweldo ni Bato. Pero ginawa nyo, anong ginawa nyo? Pinadaan nyo pa sa Committee on Ethics. Pero itong video conference, diretso sa plenaryo. Aamyendahan kagad. Pero yung sweldo ni Bato, dadaan pa sa Committee on Ethics. Nasa ng hustisya doon? Sa sweldo pwede. Dadaan pa sa Committee on Ethics. Dito sa video conference, agad-agad approve. Kinang ina. Aray ko. Ha? Ganun po ba? Ganun ang gusto nyo implicate, ipakita sa ating mamamayan? Ang sweldo, ang daming talakayan. Video conference, approve agad.
Oh, Senator Erwin, diretso mo. Madali, bakit? Can be this Ayan po, niyaya na po ni Migs Subiri. Migs, medyo umu-okay ka na sa akin. Konting okay pa lang. Migs, konting okay ka pa lang sa akin, ha. Hindi ko nagustuhan yung sinabi mong, hindi ko kasi nagustuhan yung sinabi ni Migs na ano eh. Natural, Mindanao ako, kailangan, hindi ko maano hindi talaga ako boboto kay Sara na ma-impeach. Medyo konti ka pa lang, ha. Aray ko. Konti. Okay? Si Migs po ang nagyaya mag-walkout. Pakinggan natin. in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it out. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin? You do not make that kind of statements here. Biro mo, Cayetano, ganyan ba gusto mo? Senate President ka, sinusuka ka? Ang natutuwa lang sa'yo yung may mga kaso. Kinakapitan ka lang ng may mga kaso kasi nga, magiging safe sila. Pero yung iba, sinusuka ka na. Taong bayan, sinusuka ka. Yan ba gusto mo? Diretso. The Senate, because you assume good faith from everyone. That rule hindi mo na-delay. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House. Oh, tignan mo. Oh, sa pool. At ang sabi po ni Erwin Tulfo, pakinggan po natin, Erwin Tulfo, putik, magtutulpo na talaga ako para na... Lods Nyolo, ikaw lang ang nakita ko buong araw, Marco Polo. Dapat lang! Aray ko. M. Suzuki, mga traidor. Oh, tama. Pakinggan natin si Erwin Tulfo. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. Oh. Para makaboto yung mga yun na makukulong kung sino man yun. Yan! Erwin Tulfo! Tama! Makukulong na kasi mga animal. Kaya gumagawa na ng advance na paraan, advance move. Diba? Makukulong na kayo. Aray ko. Erwin Tulfo. Erwin. Pinapangama ko, Erwin. Idol Rapi. Aray ko. Ano ko? Yan ang mga gusto kong senador. Alam nyo, dati po marami na po nagwo-walkout. May nagwo-walkout isa, may nagwo-walkout dalawa. Pero hindi po ibig sabihin na nagwo-walkout, na sila ay na mga nagwo-walkout po, may mga paninindigan yan. At yan nga po ng ginawa ng minorya. Nag-walkout sila nang may paninindigan sila na mali ang ginagawa niyong video conference. Totoo naman po, mga kababayan eh. Totoo naman po. Ba't ka naman uunahin, ilang beses ko ulitin ko, uunahin mo ang video conference sa panahon ngayon. Samantalang sinasabi ni Cayetano, mataas ang bilihin, inflation, tapos ihihirin ni Cayetano, video conference, tarantado ka ba? Aray ko. Aray ko. Aray ko. Diretso natin. Kumulo na tayo. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. Para makaboto yung mga yun na makukulong kung sino man yun. Oo. Para makaboto sila o nakakulong man sila. Yes! Napakalupit mo, Erwin Tulfo! T3! Bravo! Bravo! Nawala yung sakit na ugat ko, diretso. Sir, ano ba dapat yung rules? Ano dapat, Sir Migs, ano yung dapat na rule natin na, ano dapat yung rules, sir? No, this is a travesty of Senate rules. Will not allow it. Sir, ano yung dapat na gagawin? Di ba dapat ko-constitute muna na yung Committee on Rules? Yes! Tama! Pag committee no, wala pa nga majority leader. Yes, sir. Tignan mo.
So bilang dating majority You leader, will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga ganitong kalokohan. Niloloko tayo. Niloloko tayo. sir, paano ba? Andito na si Kiko, Kiko Pangilinan, asawa na si Shawi, laging may balot yan. Aray ko. Puta, andito na si Kiko, andito na si Kiko! Aray ko. Yan ang mga senador, may paninindigan, hindi yung kailangan natin ipasa ang video conference. Men, pusang ina, men. Video conference sa panahon ngayon. Aray ko. Aray ko. Video conference! Can you imagine, Your Honor, Mr. Chair? Mr. President, are you crazy enough to tackle this kind of things in the recent form of our Senate? We will tackle about the video conference for the criminal, the plunderer in the future. Are you sure about that? Are you sure about that? Why don't we tackle the salary of Bato de la Rosa? That the salary of Bato de la Rosa will immediately voided because he is not appearing in our Senate. Aray ko. Huh? Which is better to be discussed? The salary of Bato or the video conference of Bato? Tell me, Your Honor, Mr. Chair. Aray ko. Tell me. Aray ko. Huh? Can you tell me which is better to be discussed in the plenary of the Senate of the Philippines? The salary of Bato, which we can donate it into the students, to the hospitals, or every Filipino people immediately in need. Or the video conference of the criminal Bato de la Rosa, the plunderer Joel, the plunderer Jingay, and the plunderer Seichis. Aray ko. Tell me, Your Honor! Tell me! Aray ko. Aray ko. Derecho. Violation of the rules. Because they are disobeying our rules. Oy! Ano sabi ni Sherwin? I cannot share, you cannot win. Share win. Aray ko. Sherwin yata yan. Tumatagal. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Di ba? Sherwin, konting panahon na lang. Next week, mababawasan ng isa. Waiting ka lang, Sherwin. Kalimutan natin yan. Kalimutan na yan. Mga EDSA na yan. Kalimutan na yan. EDSA na yan. Yung mga bus lane, kalimutan na yan. Aray ko. Aray ko. Diretso na nga natin. Oh, wala Ayan na po Oh, yan. Oh, ay. Wag to. Pangit yan. Oh, ito. Kay Risa. Yun, oh. Oh. Ang iyong tanging ina. Nagwo-walkout siya. Ang aming ina, nag-walkout na siya kasi nga natakot sa mukha Marcoleta. Aray ko. Kita mo si ina, napakaganda-ganda niya. Natakot ang aming ina. Aray ko. Natakot siya sa mukha niya. Malaaso na biglang nauulol siya. Aray ko. Aray ko. Aray ko.
Sinabing hindi legal siya pero talagang ulol na. Yan ang aming tanging ina. Aray ko. Bakit? Ano po ba gustong gawin? Ito po, ang gustong gawin. Mula po to, ayan, shoutout kay Mami Peng. Kay Mami Peng ko nakuha. Ganyan po ang mangyayari. Di ba? Yan po ang mangyayari. Online video call, men. Kita mo, silang 5 naka-online habang si Cayetano ang Senate President. Aray ko. Yan. Oh. Ayan ang gagawin nila. Kaya gustong-gusto nilang itagos yan video conference. Aray ko. Kita mo, Cayetano, ganito ba ang gusto mong i-project sa taong bayan? Ang mga senador, pinayagan mo na may kasong plunder, may kasong kriminal, naka-video call pa? Ganito ba? Kababa. Aray ko. Lalo mong pinababa ang Senado, ang baba na nga eh. Diba? Lalo pong kabababang tignan ang Senado noon. Biro mo, nakikita mo habang nasa session, nakapangkulungan ng mga senador nasa video call. Aray ko. Sa tingin mo, Cayetano, hindi ka maiiyanon? Iharap mo everyday sa taong bayan. Naka-video call ang mga plunderer. Aray ko. Magse-session ka. Naka-online yung mga kriminal at plunderer mong kasama. Putanginan yan. Ano na nangyari sa Pilipinas nun? Aray ko. Hindi ba tayo kahiyahiya? Aray ko. Sabi ni Samurai, hindi ba bawal ang mga computer sa bilangguan? Meron po kasi na pwede daw, kaya nga may amendment sila eh. Ang gagawin nila dyan, mayroong exclusivity, siyempre, senador. Aray ko. Hindi po ganoon. Ngayon lang po tayo magkakaganyan. Si De Lima po nakakulong, si Trillanes nakulong. Wala po silang hiningin video conference. Kung hindi man na maabutan yung video conference, yung telephone conference. Aray ko. Ano pong gagawin nila? Una, para maligtas ang Senate presidency. Pangalawa, para sa impeachment. Makaboto pa rin. Pusang inan yan. Dumako tayo dito sa statement. Sa statement na ni Kiko Pangilinan. Ano po sabi ni Kiko? We strongly condemn what appears to be an attempt to rush a major change in the Senate rules, especially when several members of the minority still wanted to speak and raise serious questions on the floor. Bakit kailangan madaliin? Bakit kailangan pigilan ang mga gustong magsalita? Bakit kailangan i-divide ang House kung marami pang senador ang nagtatanong tungkol sa proseso? Tama. Minamadali ba ang rule of change na ito dahil gusto nilang makaboto si Bato? At ngayong may mga ulat na may mga majority senators na maaaring arestuhin. Aray ko. Sabi ni Kiko, we walk out because what happened on the floor looked less like orderly deliberation. The proposed rules change affects how senators might attend sessions, participate in proceedings, and exercise their mandate through remote means. And such a measure should be opened
to healthy public debate instead of being rushed by the tyranny of the majority. Aray ko. Ito pa ang sabi niya, we always welcome healthy discussion on the floor, but this should mean allowing all members to be heard, not forcing the chamber to move at the speed preferred by the majority. Aray ko. At the time motion was taken up, there was no duly constituted Committee on Rules. Ibig po sabihin, wala pa po talagang tao ang Committee on Rules. And there was not even an elected majority leader. Hindi po majority leader si Joel Islord. Ha? Pastor yan sa umaga, kanor sa gabi. Aray ko. Diba? How could there have been any action or discussion before the Committee on Rules when no Committee on Rules has been organized today? Tama po. Kung wala pong binuong Committee on Rules, mga member, mga chairperson, paano po nagkaroon ng Committee on Rules? Paano sila nakapag-decide bago nila iangat sa plenaryo? With due respect, the answer that no Senate rule had been violated does not settle the matter because the rules cannot be treated as a matter of convenience when the very process for amending them is under serious question. The timing raises a question that the public deserves to hear debated openly. Tama po yun. Dapat po kasi, etong Committee on Rules, marinig po natin ang talakayan dyan. Dahil tayo po ay taxpayer. Kailangan makita natin na ang mga batas sa Committee on Rules na aamyendahan nila, marinig at makita natin. Hindi po yung basta-basta sila magdidesisyon. Tama si Kiko dito. Bakit po ganon? Ginawa pong ganyan niya na may komite for the transparency for all of us. Para po maging mulat tayo sa mga nangyayari. Pero sa ginagawa po nila, minamadali nila. Naglalampasan po nila ang due process. Kaya pinili naming tumayo at iwan ang majority sa plenary. Kaya kami nagdesisyon to question the quorum and call for adjournment. If the proposal is truly defensible, then let it pass through the proper route. We owe it to the people, tama, who voted for us to do our mandate. This is why we want more time to discuss this further. Tama! Tama, di ba? Ayun na pala yun. Ayun na rin yung pala yun. Isa lang pala yung statement nila. Tama po yun. Na dapat po, talakayin muna yan sa Committee on Rules. Dahil po, para makita po mismo ng ating mga kababayan. Hindi po yung sila-sila lang. Hindi yung sila-sila lang ang nagkakaunawaan. Bawal po yun. Katarantaduhan po yan. Ha? Katarantaduhan po yan. Oh. 'Di ba? Kailangan kayo ay pinapakita niyo sa taong bayan kung ano ba talaga ang mga desisyon diyan sa Committee on Rules. Tsaka nyo iangat diyan sa plenary at magmayabang si Cayetano na magbotohan dahil lamang sila kupal. Aray ko. Aray ko. Diba? Kaya yan po ang ating, yan po ang masasabi natin dyan. Tinalo po ng isang graduate ng One Ball University na Tito Soto. Aray ko. Aray ko. Tinalo ng graduate ng One Ball University na si Tito Soto ang isang aso na nagmamayabang na magaling daw siya sa legal.
Tiklop po si Marcoleta. Aray ko. Di ba? Tama? Oh. Yan po ang sinasabi natin. Di ba? Oh. At kitang-kita nyo naman po, ha? Kitang-kita nyo naman po kung paano po nandiri si Senator Pia Cayetano sa isang aso. Aray ko. Kitang-kita nyo po. Naduwal-duwal po. Sabi ni Risa, huwag niyo po akong kagatin. Huwag niyo po akong kagatin. Sabi po nung naglalaway na aso, Aray ko. Aray ko. Aray ko. muntik na pong makagat Senator Risa Ontiveros ng isang nagwawalang aso. Aray ko. Kung makikita niyo po sa larawan, tila kinakabahan po at nagagulumian ang ating Risa Ontiveros. Dahil po sa nasalubong niya na isang asong peke ang balahibo. Aray ko. Opo, tama po ako. Tama po kayo narinig nyo, peke po ang balahibo ng aso na to. Aray ko. Diba? Kaya po, nang lapitan po, si Senator Risa ay agad-agad po siya nagpayag ng pagiging matatakutin. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Diba? Ay, nako, yan po ang ating Senado na ngayon. Nakakalungkot na po ang ating Senado. Nakakaduwal, nakakasulasok, nakakaperwisyo talaga. Aray ko. Aray ko. Ngayon, ito po maganda. Sa darating po na Lunes, medyo maganda-ganda po. Kasi po, pag nag-walkout pa rin po ang 11 na senador, pag nag-walkout po yung 11 na senador, patay sila dyan. Wala silang quorum. Wala silang quorum dyan. Yari siya dyan. Aray ko.
salvaje.